Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Ginulat ng panganay na anak ni LeBron, Bronny James ang lahat ng i-anunsyo niya sa kanyang official Instagram account na siya ay papasok na sa NBA draft ngayong taon while also maintaining his college eligibility at papasok din siya sa NCAA transfer portal. So okay, let's dissect it mga kaibigan upang mas maliwanagan tayong lahat. Ibig sabihin nito ay oo, nag-declare nga si Bronny para sa NBA draft. Ganun pa man kung sakaling wala ngang kumuha sa kanya ay mananatili siyang eligible para sa kolehiyo. But at the same time ay lilipat na siya ng eskwelahan at hindi na siya maglalaro para sa USC. Ang desisyon na ito ni Bronny ay inulan ng batikos at confusion mula sa mga fans dahil kung titingnan natin ang stats niya na 4.8 points, 2.8 rebounds, and 2.1 assists per game on 36% shooting sa field and 26% sa 3-point line, kung hindi lang nga siya anak ni LeBron ay walang tsansa na madraft siya mga kaibigan. But at the same time ay matalino nga ba itong desisyon? Well, posible nga mga kaibigan dahil ang option niya ay magpa-draft o bumalik sa kolehiyo at pareho niya itong tinake sa desisyon na ito. Sa ngayon, ang tanong ay madadraft nga ba si Bronny? Well, dahil anak nga siya ni LeBron, wala ngang imposible. Kung si Thanasis nga ay hindi naaalis sa Bucks, well, may chance nga itong mapili. Ganun pa man, at least nga si Thanasis ay proven na nag-dominate sa ibang bansa at nanalo na ng mga MVP awards. Kung madraft man nga si Bronny, isang bagay ang tiyak. At yan nga ay dahil umaasa lang ang mga teams na kapag kinuha siya ay lilipat din sa team na yon na si LeBron. Lalo na't may player option nga si LeBron ngayong off-season. Itetest lang nga ni Bronny kung ano ba ang mga offer ng team sa kanya at kung sakaling hindi niya ito magustuhan ay may option naman siya na bumalik sa kolehiyo. Tumutugma ang lahat sa ngayon sa sinabi ni Shams and The Athletic na plano na lamang ni LeBron na maglaro ng 1 o 2 taon sa NBA. Sana nga ay hindi na pressure dito si Bronny dahil hindi nga maganda sa kanyang career kung magiging mascot lang siya ng isang team o kaya naman gagawin lamang siyang marketing strategy nito. Tipong kukunin lang siya para umangat ang ticket sales at jersey sales at hindi dahil sa kanyang talento. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ang team na ito ay nasa number 2 pa din ng Eastern Conference ngunit malayo nga ang pinapakita nila sa inaasahan sa kanila bago mag-umpisa ang season na ito. Sila ay may record lamang na 15 wins and 15 losses under Coach Doc Rivers. Natalo sila sa mga teams na nagtatank tulad ng Washington Wizards at Memphis Grizzlies sa back-to-back games at sa kanilang last 5 games ay 4 dito ang talo. Dahil sa magkakasunod na talo ng Milwaukee Bucks ay sinasabi nga ng ilan na sinasadya nito na magpatalo at magpalaglag sa 3rd seed ng East upang maiwasan ng Miami Heat o kaya naman ng Sixers sa may Joel Embiid na ulit. Ganun pa man sa ngayon nga ay nagpapalit-palitan pa ng pwesto ang Heat, Pacers at Sixers. Minsan nga ay Heat ang nasa 6th seed at minsan naman ay Pacers. Kung sakaling maiwasan man nga ng Bucks ang Heat at Sixers na madalas magbigay sa kanila ng problema, well ang bagsak nga nila ay ang Indiana Pacers na tinalo sila ng 4 na beses ngayong regular season. So there is no easy route nga sa Bucks sa ngayon. Most likely ay isa lang sa 3 team na ito makakaharap nila at 3 nga itong team na nagbibigay ng problema talaga sa Bucks this year and the years before. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?